We also have entertainment for you today. It's entertainment news. A specific room takes us on the red carpet. This is Monday afternoon on Kababayan LA, and we are still also giving away tickets to the Orange County Fair. It's opening on July 13th, and we have contest mechanics for you today on Kababayan LA as well. Pero bago ang lahat, mabilis po nating silipin ang mga balita. Pinoy na Pinoy, Weekend Balita. Ronnie Ligo is joining us from their newsroom in Glendale. Weekend Balita and US Asian Post. Hello and welcome to Kababayan LA. Magandang hapon sa inyong lahat at ang marami po tayong balita, especially immigration, at tuloy-tuloy na nga po kasi malapit na ang election sa November. Exactly, Ronnie. Let's talk about this. Will we consider this parang seesaw battle ng immigration reform? Because just last week, we talked about, some good news for our dreamers, especially Obama's new immigration reform policy favoring the young immigrants. And this time, yung iba naman ang nangyayari sa Arizona in terms of their immigration policies there. Oo, no? Konting history, no? Merong immigration law na pinasa at pinirma ng governor yung sa Arizona na yan. Ngayon, nag-decide ang US Supreme Court kung if this Arizona law is constitutional or not. At nabanggit mo na nga, 3 of the provisions were said to be unconstitutional, sabi ng Supreme Court, na kung saan yung mga workers daw na nagtatrabaho, kung undocumented ka, hindi naman dapat sila pwedeng pagbawalan na maghanap ng trabaho o nagtatrabaho man sila. However, yung isang provision na particular, in-uphold ng US Supreme Court na kung saan the local police will be allowed to do spot checks kung alam nilang illegal alien itong isang person ito. At ang delikado rito ay sinasabi nga, mukhang baka magkaroon ng racial profiling kasi if you are non-white, you are non-black, kung brown ka, baka delikado, kailangan may ID ka at immigration papers ang mas mahalaga na dala-dala mo. And what does President Obama have to say about this? Yun na nga, sabi niya, ang problema nito is lalo sa mga sulok-sulok na lugar na wala nakakakita at pagka ini-stop ng mga pulis yung mga iba't ibang lahi dyan, kung wala silang ID, pwede silang arrestuin anytime, kahit na legitimate silang US citizens, sabi niya, this may create racial profiling. However, Obama is also claiming that his administration is victorious in terms of immigration, no? Oh, no. Actually, in his presidency, ang pinakamarami, isa pang criticism sa kanya ito, on the other hand, kasi nga, napakaraming deportation na nangyari sa kanyang administration. However, nabanggit mo kanina na nagkaroon ng executive policy na kung saan binibigyan niya ng chance yung mga dreamers na sinasabi na dumating dito nung bata pa sila na hindi naman nila alam, di nila sila magulang, illegal sila ngayon. Ngayon, pwede silang hindi muna i-deport, at hopefully magkaroon sila ng paraan para maging legal nga later on. And we're going to be talking about that a little bit more later kasama si Attorney Reeves, kilala ding immigration lawyer dito sa Southern California. But for now, Ronnie, moving on now to news coming from the Philippines. Ito medyo nakakagulat. We've always known the Philippines to be a developing country. Yung iba sabi third world country, so mahirap. Pero ngayon parang tayo daw ang magdo-donate at tutulong sa IMF. Actually, hindi donation, this is an extension, loan, Actually, sabi mo nga, for the past 40 years, the Philippines has always been a debtor as para sa International Monetary Fund. However, maganda po nating balita, nag-extend po tayo ng $1 billion sa IMF na kung saan pautangin naman nila yung mga bansang nangangailangan ng tulong gaya ng pangangailangan natin in the past 40 years. At nabanggit mo na nga, ang bansa ba natin ay still third world country. Ngayon, creditor na tayo. Hindi na ho tayo debtor ng IMF. Creditor na po tayo. Which is good news, Ronnie, sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Noynoy Aquino na ngayon naman ay naghahanda para sa kanyang susunod na State of the Nation address. Oo nga, hindi lang yan, bukod sa maraming yatang economic gains ng ating bansa. Lately, inireport niya 6.4% growth sa ating gross domestic product for the first 3 months of 2012, At sinasabi pa niya, magiging self-reliant na raw tayo ang ating bansa sa pag-produce ng ating staple food, ang rice, ang bigas.
Hindi lang yan, baka maging mag-export pa tayo ng rice kasi nga agricultural country tayo. Dapat talaga nagpo-produce ng ating sariling bigas, ano? At hindi lang yan, marami pang mga nangyayari sa ating bansa. In fact, nung nagsalita siya doon sa Baguio, nagkaroon na ng traffic, papunta niya from Tarlac to Baguio, 4-hour traffic. Hindi kasi masama ang ating infrastructure. Gayon pa man, ang nangyari kaya siya na traffic kasi nga maraming developments na nangyayari sa daan. Gayon pa man, Ronnie, ang pinakamalaking export pa rin ata ng Pilipinas ngayon ay ang ating manpower, ang ating mga kababayan na kung saan-saan sa mundo na pupunta as OFWs. And isa na rito, yung pinag-usapan natin last week, ang mga peligro na kinakaharap ng ating mga kababayan na nagpupunta sa Syria. This time, Ronnie, meron pa raw human trafficking involved. Oo, no? At involved yan, of course, pagka nakakalusot ang ating mga kababayan, yung mga nagpapalusot, at pinag-usapan natin dyan yung mga immigration officers. In fact, 14 immigration officers are now in hot water dahil nga mukhang sila pa mismo ang tumutulong sa pag-traffic ng ating mga kababayan na pumunta sa Syria na kung saan there is already a ban as far as going there and work, mga biktima dyan, yung mga kababayan natin, mga kababayan na gusto magtrabaho as maids dyan sa Syria. Alam naman natin, may nangyayaring civil unrest dyan. At yun na nga, itong mga immigration officers in hot water. At sana nga, matigil na ito, itong human trafficking na nangyayari sa ating bayan. At we always talk about that here on the show, nakakalungkot. Filipinos exploiting fellow Filipinos. Sana po itigil na natin yan. Tayo-tayo lang ang magtutulungan. But for now, Ronnie, alam ko mas marami pang detalye at mas marami pang balita sa inyong mga pahayagan. Oo, no? At ang aming pong website, www.balita.com, and of course, ang aming pong usasianpost.com. Yun po ang aming mga balita ngayon. Lagi po kayong pumikap ng aming pahayagan, Weekend Balita at saka US Asian Post. Maraming salamat po. Thank you so much, Ronnie. More power to you and to the rest of the Balita and US Asian Post family. Thank you. That was Ronnie Ligo, Editor-in-Chief of Weekend Balita. Ang kanilang bagong broadsheet, i-pick up niyo rin po ang US Asian Post. When we return on Kababayan LA, we have immigration update for you.